Valderrama and family, Amber Merciades and family, Rodi and Sonny Rebamonte and family, Miguel Anthony Fedelino and family, Sinesal and Legazpi family, Annalyn Esmilia and family, Basil and Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin Inerland III, Olan and Tess Anastasio and family, Doctora Liana Anastasio Ramos, J.M. Babie, Marian Joyce Rivera, Georgina Leonorti, Penny Mercy Raimundo and family, Glenn Marrojo, Gary Silverio, Dory and Lisa Coronel, Alisa Jane Mangaliti, Ashley Jade Mangaliti, Chona de Jesus. Para sa kagalingan ni na Gloria Merciades, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Lordelisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Mantitan, Laura de Ocampo, Archie Banyas, Richona Amad, Joan Minjola, Jane Cruz, Pasita de Guilla, Romy de Guilla, pa sa kahilingan ng pagkakaroon ng supling ni na Mervin at Maricris Policarpio, Austin and Jameline Poshi, Roberto Jr. at Maria Teresa Silverio, Sernan at Jenny Rivera, Filomeno Jr. at Angela Golte, Rigel at Arlene Tagapa, Jeric at Maria Pauline Pinoy, Marlon at Risa Huareque, Rod Rainiel at Maria Evan Grace Cahayon, Marvin at Karen Salcedo, Jeffrey at Charmaine Maylin Arapis, Josh at Corinne Gutierrez, Justin at Clarice Bautista, Joe Francis at Mary Charmaine Doliente, Neil Patrick at Candy Bergie Doliente, Joel at Cherry Cagatas, Jonathan at Elizabeth C., Giancarlo at Joanna May Bertuccio, Danmark at Kimberly Alba, Earl Michael at Pilisa Faye Sumage, Juvenal at Mara Raka, Francis Johans at Jaika Saira Manyala, Harold at Lesjoy Rakis, John Georgie Lee at Nova Loreniana, Kenjo at Colin Aquino, Ron at Regina Toca, para sa kaluluwa ni na Reverend Father Jesus Palileo, Francisco, Petra, Ernesto, Emiliana, Alfredo Epepania, Delpin Pilisa, Salustiano, Maria Purisima, Francisco, Maria, Trinidad, Pilomena, Constantino, Amado, Juanito, Leoncia, Aliw, Godopreda, Leocadia, Timoteo, Sinon, Sophia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Edelberto, Emilia, Lamberto Merciades, Ron Andre Ansures, Pascual at Natividad Caperal, Erlinda Caperal, Loreto at Amparo Merciades, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Babuat, Ethel de Ocampo, Rodrigo at Concepcion de Ocampo, Carlos Steven Cruz, Teodoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Cialtiel Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Fidelino Sr., Miguel Madera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Arman Peregrina, Floro at Zenaida Resurrección, Ferdinand Resurrección, Felipe at Leonore Bamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampus, Marcalo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito at Maria Silverio, Alberto at Rolita Pagya, Roberto Silverio Sr., Prisco Juan, Francisca Valeriano, Gilbert Rodriguez, Galo at Veronica Espinosa, Marciano Sr. at Jr., Josepina, Ana Renza, Moriel, Pedro Jr., Beatriz Amalia, Jose, Ila, Josep, Ricardo at Felicitas Cagya, Ruben Huwat Sr., Enrico Huwat, Michelle Ann Oropesa, Cheska Marie Huwat, Noli Kapalad, Armando Huwat, Lita Hermosa, Florita Huwat, Allen Mabulay, Ernesto Sarmiento Jr., Rosalina Santiago, Macario at Aquilina Betus, Aristotel Betus, Maria Istanistao, Maria Ana Istanislao, Pablo Gonzales, Husita Mendoza, Carlos Barrieto, Rosario Villar, Agapito Tolorio, Virginia Tolorio, Alejandro Mapula, Rosario Mapula, Maria Remigio at Estrella, Remedios Mañosca, Marcelo, Alfredo, Antonio, Pilomena, Ludi, Yolanda Rustico,
Arnolfo de Jesus Remedios Maglanok, Aurea Hilario, Arnulfo. At para sa lahat ng yumao sa kripta ng ating simbahan, sa mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalaala. Ngayon po ay ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Linggo ng pandaigdig na misyon. Linggo ng mga kalinangan. Manalangin tayong lagi at huwag manghinawa. Sama-sama, manalangin tayo ng may pagtitiwala sa Ama. Liturhiya. Ang pag-amin ng kasalanan sa pasimula ng banal na pagdiriwang ay tanda ng pagpapakumbaba upang makapaghandog ng karapat-dapat. Sa linggong ito, isama natin sa ating panalangin ang gawain ng misyon. Mayroon po tayong second collection para sa gawain ng misyon. Turo ng simbahan. Totoong totoo na kung mas madalas tayong magdarasal ng may pagtitiwala sa Ama, mas higit nating matutuklasan na tayo ay mga minamahal na anak at mas higit nating mababatid ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Sama-sama, awitin natin ng pambungad na awit. Atin siyang sambahin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Walang panghinawa na tayo lumapit sa banal na piging
dahil ang Diyos ay di rin ang giginawa na tayo ay patawarin. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Jesus, tinuruan mo kaming tumanaw ng utang na loob sa iyong kabutihan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yesu Kristo, dinadagdagan mo ang aming pananalig. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, niluloob mong mapabilang kami sa hanay ng iyong mga banal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos. Sa libutan. Aming kahilingan. Diyos, puri sa Diyos. Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan.
Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ng loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay sa atin kung paanong nagwagi ang mga Israelita dahil sa pagsisikap na manatiling nakataas ang kamay ni Moises na hawak ang tungkod na bigay ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita'y nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalesita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalesita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalesita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalesita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy nalupig ni Josue ang mga Amalesita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal. Handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa ikalawang pagbasa, inaatasan ni Apostol San Pablo si Timoteo
na maging masigasig sa pangangaral ng salita. Napapanahon man ito o hindi, yamang ito ang daan ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan, yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaanan ng maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na tulad ng babaeng balo na nagkamit ng katarungan mula sa hukom na walang takot sa Diyos. Dapat din tayong manatiling naninitluhod sa Diyos para sa ating mga pangangailangan hanggang makamit ang mga ito. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niluloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon, ngunit ng malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanilang katarungan, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, ay may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?"
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang tanong, nagdarasal pa ba tayo? Pangalawang tanong, how often do we pray? Gaano ba tayo kadalas nananalangin? Yung iba, paminsan-minsan na lang. Yung iba, siguro pagka may biyaya, pagka may okasyon, doon lamang nakakaalalang magdasal. Yung iba, pagka may problemang mabigat na kinakaharap, saka lamang nakakaalalang magdasal. No? Mga kapatid, 29th Sunday in Ordinary Time, kung papansinin natin yung mga pagbasa, yung first reading, the gospel, it speaks about prayer. Sa unang pagbasa, we have a beautiful image, no? Isang napakagandang image. And it reminds us of our posture, yung postura natin kung paano tayo nagdarasal, gesture, di ba? Now, one of the gestures that we make whenever we pray ay nakataas ang kamay. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, sinabi sa atin, sinalakay ang mga Israelita ng mga Amalekita. At hindi lamang sila nakipaglaban, hindi lamang nila ipinagtanggol ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pakikibaka pisikal, pakikipag-espadahan. No? Hindi lamang po yun. Sa taas ng burol, nanduroon si Moises. Nakataas ang kamay, tangan ang tungkod na binigay ni Yahweh, na binigay ng Diyos sa kanya. At sabi sa atin, samantalang nananatiling nakataas ang kanyang makamay, ang mga Israelitay nagwawagi o nananalo sa laban. At kapag bumababa naman ang kanyang makamay, sila'y natatalo. Yung mga Amalekita naman ang nananalo sa laban. My dear brothers and sisters, akala natin ang panalangin wala lang. Pero ang totoo, prayer has power. Ang panalangin ay may kapangyarihan. May magagawa ang panalangin sa buhay natin. Ngayon po ay World Mission Sunday. Siguro yung iba sa atin, nagtataka, ano ba ang role? No, di ba, maliban kasi sa aming mga pari, meron pang mga religious, Meron din mga tinatawag nating, nanduroon sa tinatawag nating mga monasteryo, no? Monastic communities. Ay, yung mga nanduroon sa monasteryo, hindi naman po nagsisilabas yun. They are not in the world. Wala sila sa secular na mundo. But instead, they are inside a monastery. Kaya nga, no, ang panawagan ay hindi pare-pareho eh. Meron mga tinatawag sa active na buhay ng paglilingkod, pero meron namang nanduroon sa ganong uri ng paglilingkod. Pero sabi ko nga sa inyo, we might ask ourselves, or we might wonder, what is the role of these monastic communities in the life and mission of the church? Ano bang role nila? Alam niyo po, ang tawag sa kanila, no? They serve as powerhouse of the church. Powerhouse. Kasi, bagamat wala sila actively doon sa mission, katulad ng ginagawa ng ibang mga misyonero, they are praying for the success of the mission of the church. Tingnan nyo, look at the connection. Ang misyon, pagiging lamang matagumpay kung merong buhay panalangin. No? Maraming beses ganun din tayo. Sa buhay natin, gawa tayo ng gawa. Pero time will come na
mauubos ang baterya natin, no? At saan tayo huhugot ng power, ng lakas? Sa buhay, panalangin. My dear brothers and sisters, yun nga po, no, sabi ko nga sa inyo kanina, marami kasi sa atin iniisip yung dasal, walang magagawa. Pero ang totoo, maraming nagagawa ang dasal sa buhay natin. Ngayon, sabi ko sa inyo kanina, what a beautiful image na pinakikita sa atin. Habang nagninilay po ako, I remember when I was in Hagunoy, nung nasa Hagunoy ho ako, one time, pumunta ako sa kabilang kalye, may mall doon, malapit lang sa Santa Ana, sa simbahan ng Santa Ana. Sa taas ng mall, maingay. May naririnig akong kumakalabog. No? Pag akyat ko, may gym kasi doon sa taas. No? May nagbo-boxing. Nainganyo rin ako. Sabi ko, magbo-boxing nga rin ako. Kaya nag-boxing din ako. No? Nung nasa Hagunoy ako, medyo maliit pa ako nun. Lumiit pala. Anyway, isa sa mga natutunan ko sa boxing, no, yung palaging katulad ng ginawa ni Moises, palaging nakataas ang kamay. Bakit? Kasi, bakit kailangan laging nakataas? Is to defend yourself. Para madedepensahan mo kung merong atake, you have a defense. And then, madali ka rin makaka-counter. No? Pag lagi nakataas, mas madaling mag-counter. No? Ayan. It's not only defense, but at the same time, offense. Pero bakit ko binabanggit ito sa inyo? Marami sa atin, pagka binaba ang kamay, ang buhay ng tao, hindi palaging madali. Tests and trials of life will come. Darating ang mga pagsubok sa buhay. And kapag ang mga kamay natin ay nakalimot sa pagdarasal, minsan, ang dali mong matibag eh. Diba? Ang dali mong matinag. Kasi, bakit? Kasi you don't have connection with God. Kasi our connection with God is a life of prayer. Kaya kung palaging nakababa, hindi tayo nagdarasal, pagka dumating ang oras ng mga pagsubok, pagka dumating ang oras ng mga mabibigat na sitwasyon, akala natin palaging yun na ang katapusan. Pagka sinabing merong lindol, wala na. Diba? Kaya nga, ito ang paalala sa atin. Sa mundong ginagalawan natin, hindi lang mga pagsubok ang dumarating. May mga kaaway din. At ang mga kaaway na yan, hindi kaaway na tao. May mga kaaway na ang demonyo kumikilos sa mundo. At anong ginagawa ng demonyo? Nang bubudol, nanlilinlang, nanloloko. Na kung hindi natin, if we are not familiar, sabi ko nga, if we don't have that connection with God, kung wala tayong connection sa Diyos, and if we are not familiar with the ways of God, paano ba tayo nagiging familiar sa mga pamamaraan ng Diyos? Siyempre, kung tayo palaging nakikipag-usap sa Kanya. We learn the ways of God by always communicating with Him through a life of prayer. Kaya ho, minsan ang dali nating malinlang, akala natin, ito na yung tama, ito na yung mabuti, pero ang totoo, binubudol lang pala tayo. Nililin lang tayo para mahulog tayo. Sana, kaya nga, paalala sa atin, sabi ko kanina sa inyo, do we still pray? But how often do we pray? Gaano ba tayo kadalas nananalangin? Ang pagdarasal, hindi lamang pagbibigay papuri sa Diyos. Higit sa lahat, hindi ho ang Diyos ang palaging nasa receiving end. Mas madalas, tayo ang nangangailangan at ang Diyos ang nagbibigay sa atin. No? Yun kasi ang iniisip natin, para bang
tayo yung nagbibigay. No? Minsan ang totoo talaga, ang Diyos ang palaging nagbibigay ng ating mga pangangailangan. No? Sana, no, kaya nga every Sunday, kahit may bagyo sana, no, kahit medyo maulan, no, pagsimba, the highest form of prayer is the Mass. Ang misa ang pinakamataas na uri ng panalangin. Pangalawa, na gusto kong makita natin, tinanong ko kayo kanina, do we still pray? How often do we pray? And then, how do we pray? Siguro ito yung the next question that is being answered by the gospel. How do we pray? Or how should we pray? Paano ba tayo dapat manalangin? In the gospel, nanduroon yung parable ng widow na persistent na hinihingi ang katarungan doon sa hukom na hindi matuwid. Sabi sa atin, mahabang panahon, no, pabalik-balik yung widow. Pabalik-balik doon sa hukom. Pero dahil nga sa kanyang pagpupursige, kahit na masama yung hukom, napilitan yung hukom na ipagkaloob sa kanya ang kanyang demands, yung hinihingi niyang katarungan. Alam nyo, maganda, una, alamin natin sino itong poor widow na to. Tingnan natin kung ano nga ba ang kalagayan ng poor widow. Diba, pagka sinabing widow, balo, nung araw, ang mga kababaihan, walang sariling kakayanan para mamuhay. Nakadepende lamang sila saan? Sa kung ano ang binibigay ng kanilang mga asawa. Kaya nga, ang mabiyuda, no, ang mabuhay na bilang biyuda o balo ay napakahirap. Kaya, una, yung widow, walang pera. Wala rin siyang wala rin siyang lakas. Wala siyang impluensya, wala siyang koneksyon. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, mas madaling maibibigay yung mga demands mo if you have money, if you have influence, if you have connections. Pero kung wala kang koneksyon, napakahirap. No? At yun ang kalagayan ng balo. At ito rin ang kalagayan ng ibang mahihirap sa atin, ng maraming Pilipinong mahihirap. Kaya ang hirap-hirap makamtan yung katarungan. At ang katarungan na hinihingi marahil ay hindi lamang katarungan na hinihingi natin ng marami ngayon with regards to the flood control project. A lot of Filipinos, a lot of poor people are clamoring for justice. Justice saan? Hindi lamang sa iba pang mga cases, ngunit ibang mga cases na sana makita natin yung, di ba, pagka pumupunta ka sa mga government offices, if you don't have connections, if you don't have influence, pag-iintayin ka. Look at the service. Pababalik-balik, bumalik ka na lang. Nakakailang balik ka na. Pagka ikaw nga yung poor widow, baka mabwisit ka, hindi ka na babalik. Matamad ka na. Ano pa? Sa hospital, if you are poor, kapag mahirap ka, madalas even in the government hospitals, minsan napakabagal ng kilos. Diba? Nararanasan, minsan if you don't have money, kung kapos ka na, pupunta ka sa government hospital, ang tagal asikasuhin. Education, o edukasyon, maaring ito rin ang hinihingi. No? Kaya ito yung larawan ng poor widow in the gospel. Pero,
ang maganda dito, ang pinapakita is the character of the poor widow. Maaring mahirap man ang kanyang sitwasyon, pero maaring wala man siyang impluensya, wala siyang pera, wala siyang koneksyon. Pero merong mabuting character yung poor widow. Nanduron yung kanyang persistent, nanduron yung kanyang passion para makamtan yung hinihingi niya. At ito rin naman yung attitude na hinihingi sa atin. Bakit? Kasi, tingnan nyo, looking at God, ang Diyos po, hindi ho kamukha nung hukom in the gospel. Yung hukom, masamang hukom, pero sa kabila ng kanyang kasamaan, naibigay pa rin niya kung ano yung hinihingi ng poor widow. How much more if we ask the Lord ng mga bagay na hinihingi natin na talagang kailangan natin? Hindi ba ipagkakaloob ng Diyos sa atin? Ibibigay at ibibigay ng Diyos. Yun nga lang, minsan, dinedelay. Bakit dinedelay? Kasi, ang panalangin is also an act of faith. Ito'y tanda na nananalig ka, nagtitiwala ka sa Diyos. At ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugan kapag hiningi mo, agad-agad nandyan na. Ang pagtitiwala ay yung nananalig ka, ibibigay sa iyo at hindi ka tatanggihan. Kahit na minsan, medyo matagal. No? Problema kasi sa atin, gusto natin agad-agad. Ang problema rin kasi sa atin, mga Pilipino, may kasabihan nga ng mga maraming Pilipino, ningas kugon. Magaling sa simula, pero pagtagal, nawawala. Sabi natin kanina, praying also tells us of the kind of faith that we have. Ito'y nagpapakita rin ng pananampalataya, ng klase ng pananampalataya na meron tayo. Kaya nga in the end of the gospel, sinabi sa atin, may matatagpuan kaya ang Panginoon sa kanyang pagdating na ganitong uri ng pananampalataya. Pananampalataya na nagpupursige. Pananampalataya na naghihintay. At walang imposible sa Diyos. Tandaan natin, no? Ang lahat mangyayari in God's time, sa kapanahunan ng Diyos. Sa panahon na nais ng Diyos. Sana ito yung maging attitude natin. Mahirap ang naging buhay ng poor widow, pero hindi siya nang hinawa. Hindi siya bumitaw sa Diyos. Nanatili siyang humihingi, nagpupursige, sapagkat alam niya kung sino ang Diyos. Hindi malupit ang Diyos. Siya'y mapagmahal na Diyos. Hindi ho palaging madali kapag nagdarasal. Hindi ho palaging madali at merong konsuelo ang karanasan ng pananalangin. Hindi palaging ang gaan-gaan ng feelings. Yan ang pakiramdam ng nagdarasal. Hindi palaging ganon. There are moments na parang ang hirap-hirap. Pero just keep on praying. And God knows, alam niya kung ano ang ating hiling. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon naming Pastol, pakinggan mo ang daing ng iyong bayang Pilipinas na ngayon naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw, nagpapakumbaba at nagmamakaawa gaya ng isang tupang nahulog sa bangin, kumakapit ng mahigpit sa isang marupok na sanga at humihingi ng saklolo. Iligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami nalulunod. Tulad ng mga awit sa salmo, dama naming kami lumulubog sa kumunoy, nilulunod ng baha ng katiwalian, gaya ni Propeta Jeremias na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon, nang may durog na pusong nagsisisi, gaya ng panalangin ni Baruch. Kami nagkasala laban sa Panginoon, naging suwail at hindi namin pinakinggan ang kanyang tinig. Kaawa-awa na ang naging kalagayan namin. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan. Ipinangangalandakan ang magagarang sasakyan. Mga alahas na milyong-milyong piso ang halaga at mga nagpapapasasa sa hapunang katumbas ng ilang taong sahod ng isang obrero. At kami rin, O Diyos, sa maliit man o malalaking pagkukulang, ay naging dahilan ng paglaganap ng dilim. Sa pag-aabot ng lagay sa fixer at sa pulis trapiko, sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kasinungalingan at peking balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mga mandarambong at mapang-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan, alang-alang sa kaginhawahan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hinayaan naming ang masama ay maghari sa aming lipunan. Maawa ka sa amin, O Diyos, ayon sa iyong wagas na pag-ibig. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit pa rito, ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay, ang kahindik-hindik na mga insertion sa budget na nagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon, at kapakanan ng mga mahihirap, ang mga proyektong depektibo na humahadlang sa tunay na pag-unlad, ang mga pamilyang politiko na parang bagong mga piyudal na Panginoon, na nagpapapanatili sa bayan sa kahirapan at umaasa sa ayuda, isang bansang sagana sa buwis, ngunit nananatiling dukha dahil sa politika ng pagpapatron. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking mukha at tatalikod sa kanilang masasamang gawa, tiringgin ko sila mula sa langit at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pagalingin mo ang aming bayan, O Panginoon. Minsan mong ipinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin, ang gumawa ng katarungan, umibig sa awa at lumakad ng mapagkumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi kami mawawala ng pag-asa, sapagkat sinabi ni Apostol San Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pagkadismaya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi mo kami nilikha para sa kasamaan, kundi para sa kabutihan. Tinubos mo kami at binibihisan ng bagong pagkatao kay Kristo. Halina, Espiritu Santo, baguhin mo ang mukha ng daigdig. Baguhin mo ang puso ng aming bayan. Hipan mo kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan,
at gisingin mo ang mas mataas naming udyok na kumalinga, magmalasakit, mahabag at magmahal ng walang kondisyon. Hayaang ang kaligtasan na pinakamahina, hindi lamang ng pinakamalakas ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang Pilipinas na puno ng katotohanan, katarungan at habag. Ama, dinggin mo kami sa pamamagitan ni Kristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Bira ng Santo Rosario, aming ina, sa iyong mga kamay ay aming pinagkakatiwala ang mahal naming bayan. Amen. Magsiupo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong ikaw ay aming pusang mapakingkuran. Sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami talisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong binaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang na pagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansgrupo. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng hindi kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang pinuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawi ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang mukalang ka ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkagagisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang halingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin ng mga kapatid namin nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin silang kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pag-iwang nawa namin ang pagpupuli sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo.
Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagpasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Spirit niyo po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat ng mga inaanyayahan sa Kanyang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap po natin ng banal na komunyon, row by row po ang pagpila. Hintayin ang hudyat ng mga greeters and collectors bago tumayo.
Mayroon po tayong second collection para sa gawain ng misyon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan at parating manalangin. Salamat sa Diyos.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ng San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang iyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalagit ng pangako. Ikaw ay iginhawa at lalawin ang buhay dito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-ipagsiklaban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ng kahitutan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang paggalang sa mga magulang ay nagmumula sa utang na loob sa kanila na sa pamamagitan ng buhay ng kanilang pagmamahal at sikap ay nagsilang ng kanilang mga supling at tumulong upang ang mga anak ay umunlad sa atas, tulong at grasya. Igalang mo ng buong puso ang iyong ama at huwag kalimutan ang mahirap ng lumina. Alalahanin mo kung hindi sa kanila ay hindi ka magiging tao. Ano ang iyong igaganti sa lahat ng kanilang ginawa sa iyo? Ang paggalang ng anak ay nakikita sa tunay na pagsunod at pagtaliman. Tupdin mo sana, anak ko, ang patuloyin ng iyong ama at huwag sipayuin ang pangaral ng iyong ina. Sa iyong pag-isip, kakausapin ka. Sa paggalang ng anak, sa anak, itinataguyod ang pagkakaisa ng buong mag-anak. Kaya hindi na magandang ugnayan ng mga magkakapatid. Ang paggalang sa mga magulang ay tumatanggaw at nagpapainit sa buong mag-anak. Korona ng matatanda ang mga anak. Katigan natin ang isa't isa ng may pagmamahal, kababaang loob, kaamuan at pagtitiis. Ama naming mapagmahal, tunay ka naming magulang. Ikaw ang pinagmulan naming lahat. Ikaw rin ang nagbibigay sa amin ng ikabubuhay araw-araw. Nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng mga biyayang walang sawa mong ipinagkakaloob sa amin. Hinihiling namin ngayon na kami ay turuan at iyong gabayan upang maging mabuting anak mo. Mga anak na kumikilala sa iyo bilang aming ama, mga anak na sumusunod sa lahat ng iyong mga atas, mga anak na tumutulad sa iyo. Tulungan mo kami upang magmahalan kami bilang magkakapatid at maging mabubuting tagapagdala ng iyong pag-ibig sa lahat. Ang iyong Espiritu nawa ay mapasa puso namin upang tulungan kaming tumawag sa iyo bilang aming Ama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak, ni Maria na aming ina, at sa tulong ni San Pascual Bailon at Santa Clara ng Assisi na aming mga huwaran. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa pambansang gambana ng Mahal na Birhen ng Salabaw at parokya po ng San Pascual Bailon. Ngayon po inaraos natin ang sayo sa Ubandon, kilala po dito sa bayan ng Ubando. Taus-puso tayo po nagpapasalamat sa ating pura paroko na si Reverendo Padre Proceso S. Espiritu at sa kanyang katuwang na pari na si Reverendo Padre Joverson Alaypo. Maari pong magtaas ang kamay sa mga nais pong gustong magpatotoo ngayong umaga? Meron po ba? Yan. Sino po ang mga first time lang po dito sa simbahan po ng Ubando? Ang aming pong kapistahan ay 3 araw. Kapistahan po ni San Pascual Bailon. Si San Pascual Bailon po ay hindi po pari at hindi rin po siya obispo. Siya po ay pangkaraniwang sakristan na mayroong pagmamahal sa Eucharistia. Ang salitang Bailon po sa Espanya ay kinukuha ang sayaw. Sa muna po nakuha ang sayaw sa Ubando. Ang ikalawang kapistahan naman po ay si Santa Clara ng Asisi. Si Santa Clara ng Asisi po ang pinakabatandang patrona ng bayan ng Ubando at ang pinaka-matronang abadisa at kinikilala sa good weather dahil tayo po ay nag-aalay ng itlog sa kanya. Ang clear o white na itlog ay good weather and sa clear na kabuhayan o clear na gusto niyo pong hilingin kay Santa Clara ng Asisi. At ang mahal na Birhen ng Salabaw na sa ating gitna ang ating ina, ang ina ng Ubando, ng taunang 1764 ng matagpuan sa Tangbongbong ng 3 mangingisda na si Julian Juan at Diego de la Cruz sa Tampobong na kinikilala po ngayon ng Ubando na Malabon. At ika-6 po ng umaga ng matagpuan o namasalok po ng 3 mangingisda sa mismong ilog po na malapit po sa Pinawa. Simula noon hanggang ngayon, ikinilala po ang Birhen ng Salabaw na ginawa pong patrona po dito po sa bayan ng Ubando. Sa mga nais naman pong gustong magpamisa, maaari po kayong pumunta po sa ating gilid po ng simbahan upang magpamisa po sa ating opisina. At mamaya po after po ng ating sayaw, ay maaari po kayong pumunta po sa likod upang makabili po ng itlog at upang makapag-alay at makawakan na po yung itlog patron. At sa mga gusto naman pong pumunta po sa ating museo, sa labas po ng simbahan, maaari po kayong pumunta tuwing 8 a.m. After po ng 8 a.m. bukas po at every Saturday and Sunday po bukas po para po makita nyo po yung buong history po ng simbahan ng Ubando. Ngayon, sasamahan at tuturuan po tayo ng ating mga youth dancers para ituro po ang steps ng 5 step po ng sayaw sa Ubando. Ang unang step po ay tinatawag po natin imbang sa puso, na kung saan nakatutok ang hindalaki sa puso, tanda ito ng pananampalataya na nagmumula sa ating puso. Ang ikalawang step naman po ay tinatawag natin hayo ng tibad, na kung saan sa kababaihan ay tinataas ang matres at sa kalalakihan naman po ay sa likod. At ang pangatlong step po ay ang paghingi. Paghingi natin sa Panginoon ng ating mga kahilingan at mga maaari po natin gustong makamit sa buhay. Ang 4 na step po ay ating valse lateral na kung saan tayo po ay magkakapwa-tao na nagsasama-sama sa pagsasayaw. At ang last step po natin ay ang pasasalamat na magkahawak ang mag-vocals. Tanda ito ng pasasalamat natin sa Panginoon na sa 3 patrona na ating nakikita sa buhay. At sa diwa pong iyan, isayaw po natin ang sayaw sa Ubando.
Hello, bago po tayo magsimula po, may maaari daw po magpatotoo sa akin. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po pala si Mr. and Mrs. Dugos. Galing pa po kami Southern Leyte po. Yes po, galing pa po kami Southern Leyte. Quick story sa naranasan namin. Pinasal po kami way back 2018. And then 6 years po kami hindi nagka-baby. Ako po ay, ang aking pong trabaho ay nagbabarko. Si Mrs. naman po is nasa amin lang sa local na cooperative. And then, sinubukan po namin yung siyensya. Nagpaalaga po talaga kami ng OB-GYN, doktor, since 2018 until 2023. Every time po na bumababa ako ng trabaho sa barko, nagtutungo po kami sa OB namin. Injection, vitamins, and all necessary tests, monitoring, para po ma-make sure na healthy kaming dalawa. But unfortunately, for the past 6 years, simula nung pinasal kami, so wala pong nabuo. And then, marunong lang po talaga gumawa ng way si God. Just through Facebook po. Just through Facebook lang po, na panood namin yung fertility dance dito sa Bando. Though, ang layo niya sa lugar namin, nag-spend kami ng time magpunta. Nag-decide kami na mag-stop muna ng science, yung papadoktor, and then dumayo po kami dito. That was, if I was not mistaken, that was way back July 2023. First time po namin nagpunta dito at nakinig sa mga nagbigay ng statement, and then tumayaw, nanalig, nagdasal, nag-offer ng prayer. At ako po ay bumalik ng pagbabarko, that was August, and way back 2024 po, bumaba ako ulit, May. July 11, 6 weeks pregnant na po si Mrs. And I'm proud to announce po and to introduce to all of you, ito po si Sean Pascal po. Yung Sean po is a gift from above. And si Pascal po ay sinunod namin sa santo dito, si Saint Pascal po. He is turning 8 months tomorrow. Kaya sabi ni Mrs., bago ka bumalik ng trabaho, kailangan natin ibalik si baby bago siya mag 1 year old. Since babalik ako next month, ito po kami, hailing from Southern Leyte po. Yan lang po. May personal advice po to everyone. Gawin po nating reference yung science, but mas manalig po tayo sa taas. Nothing is impossible po talaga. God bless us all po. Maraming salamat po. At huwag po kayong mawawala ng pag-asa sa tatlong patron sa Panginoon, sa mga nais yung pinili, sa mga gusto pong magkaroon ng anak. Wag na po kayong
Huwag niyo pong isipin na hindi po kayo magkakaroon dahil wala pong imposible po sa ating tatlong patron. Tayo po ay magsa-start at magsisimula na po at damhin po natin ang sayaw sa ubando. Sa bawat step po natin ay hilingin po natin sa tatlong patron sa Panginoon ang mga ninanais po natin gamitin at hilingin sa buhay po. Mahal naming Birhena sa lamba, Panginoong tulungan. Sa langit ay pawin, Jesus na namin na mapagmahal, kami ka mabagal. Sa tao,